Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2031 hanggang Kabanata 2040. Kabanata 2031. Di nagtagal matapos pumasok sa pilak na estatwa, nakarinig si Hansen ng mga umuugong na tunog na nagmumula malapit sa pasukan ng estatwa. Pamilyar si Hansen sa tunog na ito. Tunog ito ng pilak na salamin na insekto na umiikot ang mga pakpak. Tinawag niya ang spell sa anyo ng isang rocket launcher at pinaputok ito sa dingding ng yungib. Matapos itong paputokin, hindi siya nanatili upang makita ang resulta. Nagtago na lamang siya sa isang mas makitid na daanan upang itago ang kanyang presensya. Sumemplang ang rocket sa dingding, at isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa mga yungib sa loob ng estatwa. Narinig ni Hansen na lumalakas ang pagugong, at hindi nagtagal, dumating ang pilak na salamin na insekto upang magpatrolya sa lugar. Narinig iyon ni Dragon 13, naisip ni Hansen, habang itinatago ang sarili. Narinig nga ni na Dragon 13 at Sharon ang ingay. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, ngunit anuman ito ay hindi magpapahintulot sa kanila na sumuko sa paghabol. Pinangunahan ni Dragon 13 si Sharon patungo sa direksyon ni Hansen. Habang papalapit si Dragon 13, walang kabuluhan na hinanap ng pilak na salamin na insekto si Hansen. Ngunit nang maabot ni na Dragon 13 at Sharon ang malapit kay Hansen, ang nakita nila ay ang pilak na salamin na insekto. Nakita rin sila ng pilak na salamin na insekto. Habang sumisigaw, sumugod ito patungo sa kanila. Ang bibig nito ay bumuka upang magbuga ng pilak na liwanag. Si Dragon 13, na nasa unahan, ay mabilis na tumugon. Itinaas niya ang kanyang sibat at itinulak ito patungo sa papalapit na pilak na salamin na insekto. Pang! Nagbanggaan ang sibat at ang pilak na liwanag. Nabasag ang pilak na liwanag, ngunit ang sibat na mas matalas kaysa sa karayom ay tumama sa kalasag ng pilak na salamin na insekto. Kumislap ang kalasag bilang tugon sa pagtama, ngunit hindi ito nabasag. Si Dragon 13 ay umikot pabalik ng 10 metro dahil sa natitirang pilak na liwanag. Isang mutant na Marquis Xenogeneic. Namutla ang mukha ni Dragon 13. Patayin mo ito, sabi ni Sharon. Pagkatapos, humugot siya ng isang scimitar. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa Sky Demon, ginamit niya ito upang hampasin ang pilak na salamin na insekto. Mayroong isang tunog na, dong, nang ang kapangyarihan ng Sky Demon ay tumama sa kalasag ng pilak na salamin na insekto. Ang nilalang ay hindi nasaktan, at ang epekto ay nagpa-atras lamang nito ng isang maliit na distansya. Pinagsama ni na Sharon at Dragon 13 ang pag-atake sa pilak na salamin na insekto. Ang pilak na kalasag ng pilak na salamin na insekto ay patuloy na kumikislap sa ilalim ng pinagsamang pag-atake, gayunpaman, at mukhang maaaring masira ito. Ang sibat ni Dragon 13 ay napaka-epektibo pagdating sa pagtusok ng mga bagay. Ang kanyang lakas ay nakatuon sa dulo ng sandata, kung saan ito ay maaaring magdulot ng pinakamaraming pinsala. Ang pilak na kalasag ng pilak na salamin na insekto ay maaaring hindi makayanan ang paulit-ulit na paghampas ng matagal. Hindi ko hahayaang patayin nila ang insekto. Kung papatayin nila ito, tapos na ako, naisip ni Hansen sa sarili. Lumabas siya mula sa maliit na daanan kung saan siya nagtatago, at gamit ang tusk, inatake niya si Dragon 13 mula sa likuran. Ngunit si Dragon 13 ay mabilis na tumugon sa sorpresa na pag-atake na ito. Ang kanyang paikot-ikot na sibat ay mabilis na tumama sa hangin ng kutsilyo ni Hansen. Nagbanggaan ang mga ito, at ang hangin ng kutsilyo ay halos matusok ng kapangyarihan ng sibat. Inaasahan ito ni Hansen, gayunpaman. Umiwas siya sa sibat at umatake ulit. Pagkatapos, ginamit niya ang Under the Sky. Pakitunguhan mo si Hansen habang inaasikaso ko ang Xenogeneic, sabi ni Sharon kay Dragon 13. Sige, hindi nagatubili si Dragon 13. Gamit ang kanyang sibat, patuloy siyang umatake kay Hansen. Ginamit ni Hansen ang komplikadong heograpiya ng yungib upang umiwas sa sibat ni Dragon 13. Hinailan niya ito ng mas malalim sa mga tunnel upang mapaghiwalay niya ito kay Sharon. Si Dragon 13 ay tiwala sa sarili. Ang mga dragon ay kilala sa pagiging walang takot at siya higit sa lahat ay karapat-dapat sa titulong pinakamatapang. Hindi siya kailanman matatakot sa isang Earl. Alam niya na sinisikap ni Hansen na paghiwalayin siya at si Sharon, ngunit ayos lang sa kanya na sundan siya.
Ang sibat ay parang karayom at ginawa niyang parang pincushion ng isang pader na ilang metro ang kapal. Walang saysay ang pagtatago ni Hansen sa likod ng anumang bato. Ang Evil Breaker Lance ay mula sa elementong Yang. Ito ay kabaligtaran ng isang bagay na tulad ng buwan. Kung si Hansen ay isang Marquis, kung gayon ang kapangyarihan ng buwan ay maaaring makasire sa katawan ni Dragon 13. Ngunit ang mga kutsilyong seda ng buwan ay hindi nakapinsala kay Dragon 13. Siya ay nasa kawalan ng bentahe, at pinauurong siya ni Dragon 13 ng palayo. Sa huli ay nabigo si Hansen sa pag-iwas, at humantong ito sa pagtusok ng sibat sa kanyang balikat. Ang sibat ay nag-iwan ng butas kay Hansen na napakaliit na mahirap hanapin gamit ang mata. Ngunit nang ang sibat ay nasa loob ni Hansen, tumusok ito sa kanyang mga buto. Sinaktan nito si Hansen ng sakit, at nanginginig siya sa ilalim ng puwersa nito. Nabigo si Hansen sa pag-iwas dahil ang mga epekto ng unang pagtama ng sibat ay nasa kanyang katawan pa rin. Ang pagtama ay matinding nakasakit sa kanyang mga organo, at sa isang maikling segundo, ipinagpaliban siya nito. Hansen, wala kang pag-asa. May oras pa upang sumuko. Papayagan kang mapanatili ang iyong buhay, sabi ni Dragon 13 nang may pagkaseryoso. Kinopya mo ang mga salita mula sa aking bibig, sagot ni Hansen. Bakit mo kailangang maging matigas ang ulo? Bigyan mo ako ng 2 beginning of ancient gods, at hahayaan kitang umalis. Kung hindi, ang 2 pagtama na ibinigay ng aking Evil Breaker Lance ay patuloy lamang nasisire sa iyong katawan. Kailangan mong alisin ang pinsala. Talaga, sa tingin ko ay hindi iyon mangyayari, sabi ni Hansen, ngunit sa katotohanan, iniisip niya kung paano siya makatataka sa sitwasyon na kanyang kinaroroonan. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan, kaya niyang patayin ang isang Marquis. Ngunit si Dragon 13 ay kabilang sa mga pinakamahuhusay na Marquis na nabubuhay. Malamang ay kakailanganin niya ang Super God Spirit Mode upang tapusin si Dragon 13. Ngunit mayroong issue na ang Super God Spirit Mode ay limitado. Kaya niyang patayin si Dragon 13, oo, ngunit pagkatapos ay magiging mas mahina pa siya. At may 3 pang Marquis, kasama si Sharon, na naghihintay sa kanya. Mas malala pa ang kanyang kalagayan. Masyadong pagod na si Hansen, at ang mga epekto ng sibat ay nakakaapekto na sa kanyang katawan. Hindi na niya kayang magpatuloy ng ganoon. Kahit ano, papatayin ko muna ang isa sa inyo. Nagdesisyon si Hansen na gamitin ang Super God Spirit. Ngunit bago pa niya magawa, biglang nayanig ang kanyang katawan. May isang bagay sa loob niya ang nabasag. At pagkatapos, bigla siyang nakaramdam ng gana parang balahibo. Para bang may buong bundok siyang pasan sa kanyang mga balikat, at ngayon, naalis na niya iyon. Tumaas ang bilis ni Hansen. Madali niyang naiwasan ang sibat ni Dragon 13. Ang Skyheart Lock ay nabukas na. Masayang masaya si Hansen. Kanyang pasan ang bigat ng Skyheart Lock sa buong labanan kay Dragon 13. Ngayon na wala na ito, ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan ay maaaring mailabas. Dong! Marami pang kutsilyong seda ang itinapon ni Hansen kay Dragon 13, at sa pagkakataong ito, ang katawan ng pinakamatapang na dragon ay puno ng mga sugat. Masayang masaya si Hansen. Buksan na ang Skyheart Lock. Tumaas ang kanyang bilis at kapangyarihan. Kumunat ang noo ni Dragon 13. Hawak ang kanyang sibat, hindi makapaniwalang sinabi niya, isang Skyheart Lock. Hindi ko alam na dala mo iyon habang nakikipaglaban ka. Ngunit kahit na ganoon, hindi mo ako kayang talunin. Pagkatapos noon, ang sibat ni Dragon 13 ay dumating patungo kay Hansen sa isang mabilis na sunod-sunod na pag-atake. Patuloy ding iniwagayway ni Hansen ang kanyang Blood Feather Knife. Nang magbanggaan sila, ang katawan ni Hansen ay lumipad. Huminto siya sa isang matibay na pader. Sabi ko na sa iyo, hindi mo ako kayang talunin. Patuloy na gumalaw si Dragon 13, at ginamit niya ang kanyang sibat upang atakihin si Hansen. Katsa! Narinig ang tunog ng ibang bagay na nabasag sa loob ng katawan ni Hansen. Ang pangalawang Skyheart Lock ay nabasag. Kabanata 2032. Umiwas si Hansen. Parang anino siyang umiiwas sa sibat ni Dragon 13. Mas mabilis pa siya kaysa dati. 2 Skyheart Locks. Nanlaki ang mga mata ni Dragon 13. Isang makapangyarihang Earl si Hansen. Nakakagulat na malaman na may dala pa siyang isang Skyheart Lock. Walang sino man ang mag-aakalang may dala pala siya ng 2. Kung hindi niya mismo nakita, hindi siya maniniwala. Ang ideya na ang isang Earl ay makakapanglaban pa rin sa kanya ng maayos habang pasan ng 2 Skyheart Locks, hindi maipaliwanag. Ngayon, nakaramdam si Hansen ng gun. Napakaganda ng pakiramdam ng kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, para bang kaya niyang lumipad sa ere na parang isang naglalakihang engkantada.
Ang sibat na dating mahirap iwasan ay madali na ngayong makaiwasan. Hindi na niya nararamdaman ang presyon na naramdaman niya kanina. Hindi na rin siya madaling mapagod. Muli siyang naging aktibo. Kumunat ang noo ni Dragon 13. Naalis na ni Hansen ang dalawang Sky Heart Locks. Para bang hindi na niya ito napipigilan. Mabilis silang dalawa gumalaw habang ang mga hangin ng kutsilyo ay tumatama sa sibat sa mabilis na pagbanggaan. Medyo mahina ang kapangyarihan ni Hansen kaysa sa kanya, ngunit hindi tulad ng dati, kaya na niya itong pigilan. Habang nakikipaglaban si Hansen kay Dragon 13, si Sharon naman ay nakikipaglaban pa rin sa pilak na salamin na insekto. Kapangyarihan ng pilak na kalasag ng pilak na salamin na insekto. Ilang daang paghampas na ang ibinigay ni Sharon dito, ngunit hindi pa rin ito nag-uurong o nasasira. Kumunat ang noo ni Sharon. Gusto na niyang matapos ang laban ng mabilis. Matagal nang wala si Dragon 13 at hindi niya maiwasang makaramdam na may mali. Nagbago ang kanyang kapangyarihan at isang itim na liwanag ang nagsimulang lumiwanag. Tumapon ito sa kanyang scimitar habang muli niyang hinampas ang pilak na salamin na insekto. Wala namang epekto ang scimitar sa pilak na baluti kanina, ngunit sa ilalim ng bagong pag-atake na ito, isang bitek ang naiwan sa pilak na ibabaw. Anong lakas ng baluti? Hindi ito nabasag kahit nagamit ang aking Demon Dragon Air. Ang depensa nitong lalaking ito ay dapat ang pinakamahusay sa lahat ng Marquises. Kumunat ang noo ni Sharon, ngunit ang kanyang scimitar ay hindi huminto. Patuloy siyang umatake. Si Sharon ay bahagi ng demon, ngunit ang kanyang dugo ay may kaugnayan sa dragon. Bukod sa Sky Demon Sutra, nagsanay din siya gamit ang kanilang Evil Breaker secret. Ang kapangyarihan ng Evil Breaker na taglay niya ay mas malakas pa nga kaysa kay Dragon 13. Kahit na sa mga demon, isang sikreto na may dugo ng dragon si Sharon. Hindi basta-basta gagamitin ni Sharon ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker. Ngayon ay sapat na ang kanyang pag-aalala upang gamitin ang mga ito ng walang pag-iisip. Gusto na lamang niyang patayin ang pilak na Xenogeneic ng mabilis hanggat maaari. Patuloy na sinasaktan ni Sharon ang kalasag ng pilak na salamin na insekto at pinapangislap ito. Ang baluti ay puno ng lalong maraming bitek at mukhang malapit na itong masira. Hindi nagtagal, nawala ng gana ang pilak na salamin na insekto na lumaban at sinubukang tumakas. Ngunit hindi ito nagawa dahil hinahabol ito ni Sharon na parang multo. Patuloy niya itong inaatake gamit ang kanyang scimitar. Patuloy na hinahabol ni Dragon 13 si Hansen, ngunit nakaramdam siya ng kaba. Kahit na mayroon siyang titulong pinakamatapang, hindi ibig sabihin na ang mga dragon ang pinakamalakas. At naramdaman niya na hindi na niya kayang pigilan ang lalaking nakabasag lang ng dalawang Sky Heart Locks. Isang malamig na liwanag ang lumiwanag sa loob niya, at ang kanyang sibat ay parang dragon mismo. Si Dragon 13, gamit ang Evil Breaker Lance, ay nagsusumikap ng husto. Ngunit nang tumagos ang sibat sa katawan ni Hansen, alam niyang nabigo siya. Pang! Sumemplang ang katawan ni Hansen na parang lobo. Clan lamang iyon. Ang tunay na si Hansen ay 20 metro ang layo, nakangiti sa kanya. Itinaas ni Dragon 13 ang kanyang paikot-ikot na sibat upang atakihin muli si Hansen, ngunit tahimik na sinabi sa kanya ni Hansen, kung ako sa iyo, hindi na ako gagalaw. Malamig na umismid si Dragon 13 at hindi pinansin ang babala ni Hansen. Sumulong siya. Katsa! Ang tunog ng nababasag na baluti ay narinig ni Dragon 13. Ang kanyang baluti ay winasak ng mga kutsilyong seda. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kutsilyong seda ay nakaputol na sa kanyang balat. Parang mga hibla ng kawad na bakal, ang mga seda ay hindi nasira. Iniwagayway ni Hansen ang kanyang blood feather knife. Mukhang walang kapangyarihan ang ginagamit, ngunit ang maraming hindi nakikitang hibla ng seda ay nagsama-sama upang itali ang katawan ni Dragon 13. Habang iniwagayway ni Hansen ang kutsilyo, hinailan niya ang mga ito papalapit. Inililigid ng maraming hibla ng seda ang kanyang mga braso, binti, baywang, at ulo. Nakatali ang katawan ni Dragon 13, nakalutang sa ere. Sa huli ay nabasag ang kanyang baluti at naging pira-piraso na lamang. Sinisimulan ng tusukin ng mga kutsilyong seda ang kanyang balat. Ang kanyang mapuputing balat ay puno ng mga marka ng dugo, ngunit ang dugong lumalabas ay kaibahan sa kagandahan ng kanyang mapuputing balat. Man ka. Galit na sigaw ni Dragon 13. Ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker ay sumabog mula sa kanyang katawan upang sirain ang mga kutsilyong seda na nakatali sa kanya. Ngunit sa sandaling matanggal niya ang mga ito, mas maraming kutsilyong seda ang sumulpot upang palitan ang mga ito. Tinali na naman nila siya, at hindi na siya makalapit kay Hansen. Nakalutang siya sa ere. Mukhang naubusan ka na ng mga pagkakataon.
Hindi pa huli ang lahat para magmakaawa para sa iyong buhay dahil handa kitang patawarin. Hawak ni Hansen ang kanyang blood feather knife, nakatitig kay Dragon 13 na nakatali. Sinabi niya ang parehong sinabi niya. Katcha! Katcha! Sumemplang ang kapangyarihan ng Evil Breaker ni Dragon 13. Nabali nito ang mga kutsilyong seda, ngunit ang paggamit ng kanyang katawan upang masira ang mga tali na nakatali sa kanya ay nagdulot sa kanya ng mas malaking sugat. Malakas ang pagdurugo niya sa lahat ng dako. Malakas ang katawan ng isang dragon, puri ni Hansen sa kanya. Matapos makatakas si Dragon 13 mula sa mga kutsilyong seda, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Gamit ang kanyang sibat, sinubukan niyang atakihin muli si Hansen. Ngunit nang itaas na niya ito upang hampasin, ang mga kutsilyong seda ay bumalik upang itali siya na parang manika. Nakatayo si Hansen sa harap niya, ngunit hindi siya makalapit. Sa tuwing puputulan niya ang mga kutsilyong seda, mas marami pang sumusulpot upang itali siya. Hindi na siya makalakad. Panahon na upang tapusin ito. Ang blood feather knife ni Hansen ay nababalot ng isang lilang usok. Ang mga kutsilyong seda ay may lilang hangin din. Walang katapusang bilang ng mga kutsilyong seda ang pumutol sa laman ni Dragon 13. Ang lilang usok ay tumulo sa kanyang mga sugat. Kapangyarihan ng ngipin. Namutla si Dragon 13. Ang kapangyarihan ng ngipin ay nagdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa kanyang mga kapangyarihan ng Evil Breaker. Walang pagkakataon na makaligtas ang sinumang tao, sa sandaling tamaan sila nito. At dahil sa maraming sugat na nasa kanyang katawan, walang pag-asa na makatakas siya ngayon. Kabanata 2033. Kumalat ang dugo niya na parang mga talulot ng bulaklak. Ang makapangyarihang katawan ng dragon ay hindi nakayanan ang napakaraming sugat na sinisira ng kapangyarihan ng ngipin. Sa huli, napunit ang kanyang katawan. Pumasok si Hansen sa isang nakatagong daanan malapit doon. Doon, sinimulan niyang gamitin ang kanyang sariling lakas upang linisin ang kanyang katawan sa kapangyarihan ng Evil Breaker Lance. Kakaiba ang kapangyarihang iyon. Nang ito ay magtipon-tipon, ito ay parang pinong bakal. Kung hindi ka sapat na malakas, hindi mo ito mababasag. Ngunit kung gagamit ka ng masyadong lakas, maaari mong saktan ang iyong sariling katawan. Hindi maalis ni Hansen ito sa kanyang sarili. Ngunit wala masyadong oras si Hansen para mag-isip. Ginamit niya ang kanyang Dunction Aura upang suriin ang impeksyon ng kapangyarihan ng Evil Breaker, at pagkatapos, ang mga kapangyarihan ng Evil Breaker ay lumitaw sa utak ni Hansen na parang isang sequence. Nang mamatay si Dragon 13, naramdaman iyon ni Sharon. Nagdilim ang kanyang mga mata, at ang kanyang scimitar ay umugang ng may mas malaking lakas. Hiniwa niya ang kalasag ng pilak na insekto at nabasag ang baluti nito. Sumigaw ang pilak na salamin na insekto at nagsimulang lumipad palayo. Ngunit hindi na ito pinapansin ni Sharon. Agad siyang lumingon at tinungo si Dragon 13. Nang makita ang sumabog na katawan ni Dragon 13, naging mapangwasak ang tingin ni Sharon. Hawak ang kanyang scimitar, tumakbo siya patungo kay Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen. Akala niya ay hindi na siya mahahanap ni Sharon kung wala si Dragon 13. Mukhang mali siya, papunta na si Sharon sa kanya. Hindi alam ni Hansen na may kapangyarihan din ng Evil Breaker si Sharon. At naamoy ni Sharon ang puwersa ng Evil Breaker Land sa loob ni Hansen. Ngunit hindi naman pwedeng mag-aksaya ng oras si Hansen sa pag-aalala nito. Ginamit niya ang Super Spunk upang atakihin ang kapangyarihan ng Evil Breaker Lands. Sinubukan niyang basagin ang sequence structure ng sakit at medyo nasaktan siya sa pagtatangka. Ngunit ang dalawang kapangyarihan ng Evil Breaker ay nag-iba at naging alikabok. Si Sharon ay nasa harap na ng daanan. Tumingin siya kay Hansen nang may galit at sinabi, ang sakit na dinanas ni 13 ay babalik sa iyo, 1,000 ulit pa. Pagkatapos ay ang kanyang scimitar na kumikislap ng itim na liwanag ay tumama kay Hansen, na nakaupo pa rin. Sumigaw si Hansen, gumalaw na parang crane, at tumalon palabas ng maliit na daanan. Hinadlangan ng kanyang blood feather knife ang itim na liwanag ni Sharon. Dong! Habang lumilipad ang kanyang katawan, nakaramdam si Hansen ng mga alon ng nakakatakot na kapangyarihan mula sa pagbanggaan ng hangin ng kutsilyo at ng liwanag. Nagsabugan siya sa isang pader, at medyo marami dito ang bumagsak sa paligid niya. Pinagsama mo ang mga kapangyarihan ng Sky Demon at Evil Breaker. Hawak ni Hansen ang kanyang dibdib dahil sa sakit habang nahihirapang lumabas sa mga labi. Niharang mo ang aking kapangyarihan ng Sky Demon na hindi kailanman mapapalampas. Napakalakas mo. Mas naging mapangwasak ang tingin ni Sharon. Ang itim na liwanag na hawak niya ay mas lumiwanag kay Hansen. Gumamit si Hansen ng ilang kasanayan, ngunit hindi pa rin niya maiiwasan ang scimitar ni Sharon.
Kaya lang niyang lumaban, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi kasing laki ng kay Sharon. Nasabugan siya, at hindi niya mapigil ang magsuka ng dugo sa ere. Ang kapangyarihan ni Sharon ay mas malaki kaysa kay Dragon 13. Kaya siya ay katulad ni Lone Bambo. Taglay niya ang kapangyarihan ng Sky Demon at Evil Breaker. Alam ni Hansen ang lahat tungkol sa mga kapangyarihan ng Sky Demon, ngunit kahit na ganoon, napakahirap iwasan. Nang makita ang pag-atake ni Sharon, hindi nagatubili si Hansen na gamitin ang kanyang Damshan Aura. Ang mga kapangyarihan ng kutsilyo at espada ay nagtipon sa kanyang talam. Nakita niya ang mundo na parang isang larangan lamang ng mga sequence structure. Ang scimitar ay tumama sa Blood Feather Knife ni Hansen. Ang mga kapangyarihan ng Super Spank ay makakabasag ng mga sequence structure. At gamit iyon, nagawa niyang basagin ang itim na liwanag na papunta sa kanya. Ang scimitar na hawak ng kalaban ni Hansen ay naging alikabok. Namutla ang mukha ni Sharon, at mas galit pa siya kaysa kanina. Tinitigan niya ang kutsilyo ni Hansen. Nabasag ni Hansen ang liwanag ng kutsilyo at ang sequence structure ng kutsilyo, ngunit nasabugan pa rin siya pabalik ng 10 metro. Tumama siya sa isa pang pader. Mayroong malaking pagkakaiba pa rin ng kapangyarihan sa dalawa. Maganda, maganda. Hindi katakataka na kaya mong makipaglaban kay Lone Bambo. Sa mga Marquises, duda ako kung mayroon mang may kakayahang makipaglaban sa iyo ng maayos. Ikaw ang pinakamahusay na Earl na mayroon, ngunit ngayon ay nakilala mo ako, Sharon. Tumingin si Sharon kay Hansen habang nagsasalita. Ang bawat salita ay binigkas ng may lubos na paghamak, na may naglalakihang pagnanais na wasakin si Hansen. Sa sumunod na segundo, lumiwanag muli ang itim na liwanag ni Sharon. Ang kanyang mga lilang sungay ay naging itim, at ang kanyang katawan ay naging 3 talampakan ang taas. Nabasag ang kanyang baluti sa kanyang pagbabago, habang ang kanyang mga kalamnan ay lumobo at naging kaliskis. Nabali ang mga buto sa kanyang likod at nagkahiwalay, na naging mga itim na pakpak ng dragon. Ang mga kuko ay lumaki at naging matutulis, parang talim na mga kuko. Ang kakaibang kumikislap na itim ay sumasakop na ngayon sa kanyang buong katawan. Para bang pininturahan siya ng itim na liwanag. Buzz! Ang malakas na katawan ni Sharon ay nawala sa paningin ni Hansen. Wala nang oras si Hansen para tumugon, at lumitaw muli ang kaaway sa kanyang harapan. Ang mga kuko na parang talim ay tumusok sa kanyang baluti at laman. Ang kristal na dugong nagsimulang lumabas sa kanyang katawan ay umaagos habang lumilipad siya. Bago pa man makalan si Hansen, lumitaw si Sharon sa tabi niya. Ang mga kuko ay sasaktan ng kanyang braso. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga kakayahan sa pagtataya, pinagsama ito sa super spank at sa kanyang kutsilyo, at sinalakay ang kamay ni Sharon. Ngunit malabo ang kanyang paningin, at nawala muli si Sharon. Nang muling lumitaw, ang kanyang tuhod ay sumipa kay Hansen sa kanyang likod. Ipinadala nito si Hansen sa langit, hanggang sa mabangga siya sa isang mabatong kisame. Pang! Iniwagayway ni Sharon ang kanyang mga kuko, at ang kanyang itim na liwanag ay patuloy na nagwasak ng kisame. Isang butas ang nabutas nito. Si Sharon ay nasa Xenogeneic mode. May dugo siya ng demon at dragon. Nakakatakot ang kanyang kapangyarihan, at kahit na ang isang duke ay mamamatay sa pag-atake na ito. Nahulog si Hansen sa mga bato, ang kanyang katawan ay nababad sa dugo. Ang kanyang baluti ay malapit ng masira. Alam ni Hansen na may pagkakaiba ng kapangyarihan sa dalawa, at hindi ito malapit. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Hansen at Sharon ay parang isang ordinaryong Earl kumpara sa isang ordinaryong Marquis. Mas magaling sila kaysa sa antas na tinukoy sa kanila, ngunit ang agwat ay napakalawak pa rin. Kahit nagamit ang mga kapangyarihan ng Super Spank, hindi maabot ni Hansen si Sharon. Hindi niya mababasag ang kanyang sequence structure. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Babalatan ko ang laman mula sa iyong mga buto, at sisiguraduhin kung mamamatay ka ng mas malupit at mas masakit kaysa kay 13. Ang bawat salita ni Sharon ay parang sumpa. Ginalaw niya muli ang kanyang katawan at lumitaw sa harap ni Hansen. Kukunin na niya ang katawan ng kanyang kalaban. Hindi man lang makaiwas si Hansen, at lalong hindi niya makuha ang kanyang kutsilyo. Habang ang matutulis na kuko ni Sharon ay bumaba upang tusukin ang kanyang katawan, isang puting liwanag ang biglang lumitaw sa mata ni Hansen. Kabanata 2034. Nang sandaling iyon, ang katawan ni Hansen ay nabalot ng puting apoy. Naging isang nilalang na liwanag siya at naging isang transparent na puwersa ng enerhiya. Nanliit ang mga mata ni Sharon dahil sa biglaang liwanag. Tinusok ng kanyang mga kamay at mga kuko si Hansen, ngunit wala siyang naramdaman. Hindi niya maramdaman ang laman ni Hansen kahit kaunti. Parang Diyos ang itsura ni Hansen.
Ang kanyang blood feather knife ay sumiklab pababa patungo sa ulo ni Sharon na parang sinag ng liwanag. Kumapit ang mga pakpak ni Sharon at nawala siya na parang nagti-teleport. Napalampas ng paghiwa ni Hansen ang kanyang katawan. Ngunit mayroong paggalaw sa hangin at lumitaw muli ang katawan ni Sharon. Umagang siya at ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko upang hampasin si Hansen. Ang umuungal na demonyong dragon ay gumagana sa pinakamataas na kapangyarihan at inatake niya si Hansen gamit ang isang teknik na hindi kailanman mapapalampas. Ngunit hindi naman nilayon ni Hansen na umiwas dito. Tinusok ng demonyong dragon ang katawan ni Hansen, ngunit parang hologram lamang siya. Tumama ang suntok kay Hansen nang hindi siya nasasaktan. Imposible. Ano ang kapangyarihang ito? Nagulat si Sharon. Mukhang natama ni Sharon ang tunay na katawan ni Hansen, ngunit hindi ito gumana. Ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay walang epekto. Ito ang kapangyarihan na papatay sa iyo. Lumipat si Hansen sa harap ni Sharon na parang sinag ng liwanag at humiwa gamit ang kanyang blood feather knife. Wala siyang gaanong oras. Ang Super God Spirit Mode ay tatagal lamang ng maikling panahon at kung hindi niya mapapatay si Sharon sa loob ng panahong iyon, mamamatay siya. Boom! Kumurap ang mga pakpak ng dragon ni Sharon at muli, siya ay nawala. Hindi natama ni Hansen ang kanyang kutsilyo. Mukhang gumagamit si Sharon ng tunay na kakayahan sa teleportasyon, kaya walang nakatagong galaw na masusundan. Ngunit masusundan siya kung matutunton at mahulaan ng Dangshan aura ni Hansen ang enerhiyang ginagamit niya. Hindi mo ako kayang patayin, mayabang na sabi ni Sharon. May dugo ako ng demon at dragon, at mayroon akong mga kapangyarihan ng break space. Maaari akong mag-teleport ng malaya ayon sa gusto ko, at ang iyong kapangyarihan ay hindi para sa isang Earl. Hindi ka magtatagal sa ganoong anyo. Kapag naubos na ang iyong kapangyarihan, mamamatay ka. Natatakot ako na hindi mo magagawa iyon. Si Hansen, na parang Diyos, ay iniwagayway ang kanyang blood feather knife. Pagkatapos, isang puting liwanag ng kutsilyo ang nasa harap ni Sharon. Umiwas si Sharon sa liwanag ng kutsilyo ni Hansen at lumitaw sa isa pang tunnel. Tumingin siya kay Hansen nang may paghamak. Sabi ko na sa iyo, hindi mo ako kayang patayin. Ngunit sa sumunod na segundo, nalaglag ang mukha ni Sharon. Sa sandaling lumitaw siya, ang kanyang katawan ay naputol ng isang hindi nakikitang liwanag ng kutsilyo. Mayroong isang tunog na katsa. Ang kanyang braso ay naputol sa kanyang katawan, at nagdulot ito ng pagbagsak ng dugo ng demon at dragon. Sa buong yungib, ang mga liwanag ng kutsilyo ay kumikislap na parang sapot ng gagamba. Saan man mag-teleport si Sharon, nasasaktan siya ng mga liwanag. Sinaktan siya nito, pinupunit ang kanyang mga paa at kamay. Malakas ka, ngunit mali ang napili mong kalaban, sabi ni Hansen kay Sharon, lumipad upang hiwain ang kanyang katawan. Si Sharon, na nawalan na ng lahat ng kanyang mga paa at kamay, ay sinubukang mag-teleport palayo. Ngunit nang matapos siyang mag-teleport, maraming liwanag ng kutsilyo ang pamunit sa kanyang katawan. Hinati nito ang kanyang katawan sa mga piraso, na nagdulot ng pagkalat ng dugo at mga laman loob. Mutant Xenogeneic Marquis Hunted. Demon Dragon, Mutant Xenogeneic Gene Found. Blurg. Nahulog si Hansen sa lupa. Mukha na siyang tao muli, bagaman isa na umuubo ng dugo. Si Sharon ay kasing husay ng isang Marquis. Kung wala ang Super God Spirit, kakailanganin ni Hansen na maging isang Marquis upang labanan siya. Ang Super God Spirit ni Hansen ay nagpahintulot sa kanya na labanan si Sharon, ngunit ang kanyang katawan ay naitulak pa rin sa hangganan. At dahil sa mga sugat na natamo niya, walang pag-asa na makalaban muli siya sa loob ng ilang panahon. Sa kabutihang palad, wala nang ibang banta sa lugar. Anumang Earl ay maaaring tapusin si Hansen ngayon. Pinilit ni Hansen na tumayo. Lumapit siya sa nabasag na katawan ni Sharon at kinuha ang isang itim na kaliskis ng Dragon Demon. Pagkatapos, umalis na siya. Dapat ay may dalawa pang Marquis dahil sinusundan nila si Sharon. Ngunit hindi alam ni Hansen kung saan sila nagpunta. Sinubukan niyang itago ang kanyang presensya upang maiwasan ang pagkikita sa kanila dahil hindi niya kayang ipagsapalaran ang pakikipaglaban sa kanila. Ang pagkikita sa kanila ay malamang na mga hulugan ng kamatayan. Sinubukan ni Hansen na bumalik sa sanctuary, ngunit ang espasyo ng Ancient God ay tila pinipigilan siyang magbukas ng portal na kanyang madadaanan pabalik. At syempre, masyadong mahina ang katawan ni Hansen para mag-teleport pabalik. Lumayo siya sa larangan ng digmaan, ngunit hindi siya nakalayo. Nakakita siya ng isang nakatagong yungib at doon, nanirahan siya at nagtuon sa paggaling. Gumamit siya ng maraming kasanayan upang mapabilis ang proseso ng paggaling. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Hansen ay mas malakas kaysa sa katawan ng karaniwang nilalang.
Ang Jade Esken at ang Blood Paul Sutra ay nagpalakas sa kanyang katawan kaysa sa isang dragon. Kung si Hansen ay naging isang Marquis, magiging mas malakas siya kaysa kay Dragon 13. Sana ay hindi ako mahanap ng dalawang Marquis na iyon bago ko sila malabanan. Alam ni Hansen na walang silbi ang pag-iisip nito ngayon. Nagsimula siyang mag-countdown, pagkatapos ay gumamit ng Geno Art upang pagalingin ang sarili. Naghihintay ang White Tiger Marquis at ang ibang Marquis sa labas ng estatwa, ngunit wala silang nakitang senyales kay Sharon o Dragon 13. Sa huli, nakita nilang kakaiba ang patuloy na kawalan ng kanilang mga kasama. Alam nila ang kapangyarihan ni Dragon 13 at ang pinagsamang lakas ni na Sharon. Ang dalawang iyon ay maaaring pumatay ng isang duke kung pipiliin nila. Ngunit matagal na silang nasa loob ng pilak na estatwa at walang senyales sa alinman sa kanila. Nagsimula ng mag-alala ang dalawang natira. Ginamit ng White Tiger Marquis ang isang sonic power upang palakasin ang kanyang boses sa yungib. Walang narinig na tugon. Katahimikan lamang ang sumunod. May nangyari ba sa kanila? Nababahala ang tunog ni Bloodbird Marquis. Sa tingin ko ay hindi. Si Hansen ay isang Earl. Hindi niya kayang talunin sina Sharon at Dragon 13. Nababahala ang White Tiger Marquis, ngunit ayaw niyang maniwala. Dapat ba tayong tumingin? Tanong ni Bloodbird Marquis na may halatang pag-aalinlangan. Dapat tayong maghintay, matatag na sabi ni White Tiger Marquis. Kung sina Sharon at Dragon 13 ay ligtas, dadalhin nila si Hansen kasama nila. Kung may nangyari sa kanila, pagpapakamatay para kina Bloodbird at White Tiger ang paghabol sa kanila. Naghintay sina White Tiger at Bloodbird sa labas, at habang mas matagal silang naghintay, mas lalo silang nag-alala. Ang gusto na lamang nilang gawin ay makatakas. Nangangaling pa rin si Hansen ng kanyang mga kapangyarihan. Malubha siyang nasaktan, at napakapagod niya. Magtatagal bago siya gumaling. Bigla, nakarinig si Hansen ng isang gumagapang sa mga bato. Tumaas ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang pilak na salamin na insekto na papalapit sa kanya. Tinitigan siya nito gamit ang mga pilak nitong mata. Kabanata 2035. Nabali ang mga pakpak ng pilak na salamin na insekto. May mga marka ng kutsilyo sa katawan nito, at ang baluti nito ay napinsala hanggang sa halos makita na ang laman nito. Umaagos ang pilak na dugo nito sa lahat ng dako. Ang buhay ng nilalang na ito ay dapat na mahirap para maging determinado ito. Kahit na nasa ganoong kalagayan, hinanap pa rin nito si Hansen. Nang makita ang pilak na salamin na insekto na papalapit sa kanya, hindi maiwasang mapangiti si Hansen. Mas malala pa ang kanyang sitwasyon kaysa sa pilak na salamin na insekto. Wala siyang kalahati ng lakas na kakailanganin niya para labanan ng isang nakakatakot na Xenogenic na tulad noon. Blurg. Lumapit ang pilak na salamin na insekto kay Hansen at umubo ng pilak na dugo. Mukhang kasing sama ng kalagayan niya ito. Sabi ko, kapatid, dahil pareho tayong ganito ang itsura, bakit hindi natin subukang magkasundo? Maaari nating huwag na lamang apakan ang mga paa ng isa't isa sa loob ng ilang panahon. Malubha ang sugat ni Hansen, at umatras siya sa lupa habang kinakausap ang pilak na salamin na insekto. Hindi alam ni Hansen kung maiintindihan siya ng insekto, ngunit wala siyang maraming pagpipilian. Wala siyang oras para lumaban dahil masakit ang kanyang katawan at malambot ang kanyang mga daliri. Hindi naintindihan ng pilak na salamin na insekto si Hansen. Ang mga panga na puno ng mga ngipin na parang lagari ay bamuka ng malapad at sinunggaban siya nito. Wala nang nagawa si Hansen. Tinawag niya ang isang Beast Soul Armor at isinuot ito. Wala siyang lakas para umiwas sa mga pag-atake ng insekto. Nagbigay ang armor kay Hansen ng kaunting lakas, ngunit kinuha din nito ang parehong lakas upang gamitin ito. Sobrang lambot niya ngayon kaya wala siyang lakas. Walang saysay ang pag-iisip na gamitin ang Demon Stone Cow Beast Soul, dahil ang mga shape-shifting Beast Soul ay nakakapagod sa katawan. Sa kalagayan ni Hansen, hindi niya kayang gumastos pa ng enerhiya. Tumalon ang pilak na salamin na insekto kay Hansen. Ang mga kuko ng halimaw ay kumakapit habang patuloy nitong sinusubukang kagatin si Hansen. Ngunit ang halimaw ay malubha ring nasugatan. Mababa ang lakas nito, at hindi na nito magagamit ang pilak na liwanag. Ang mga panga nito ay hindi kasing lakas ng inaasahan ni Hansen, at nang kumapit ito kay Hansen, ang mga ngipin nito ay hindi makapasok sa kanyang armor. Ang natira lamang ay ang ilang mga magaan na marka. Huminga si Hansen ng may ginhawa. Kung hindi siya kayang patayin ng insekto habang suot ang armor na iyon, baka may pag-asa pa siya. Hindi nagtagal, naunawaan din ng pilak na salamin na insekto ang sitwasyon. Sumuko ito sa pagsubok na kagatin ang armor ni Hansen, at hinawakan nito si Hansen sa paa.
Pagkatapos, hinayla nito si Hansen palayo at papasok sa isa pang yungib. Hindi alam ni Hansen kung saan siya dadalhin ng pilak na salamin na insekto, ngunit wala siyang lakas para lumaban. Kaya, nagpas siyang magpanggap siyang patay at hinayaan ang insekto na hilahin siya ng malalim sa mga yungib. Nagtuon siya sa pagsubok na mapagaling ang kanyang katawan, umaasa na makakakuha man lang siya ng sapat na lakas para lumaban kung kinakailangan. Kanina, nanatili si Hansen sa yungib sa ilalim ng pilak na estatwa na may hawak na beginning of ancient god. Ngunit hindi niya natahak ang buong sistema ng yungib. Ngayon na hinihila siya ng pilak na salamin na insekto, hindi nagtagal ay dumaan siya sa mga tunnel na hindi pa niya nakikita. Patuloy na sumulong ang pilak na salamin na insekto. Malubha ang sugat ng pilak na salamin na insekto. Dahan-dahan nitong hinayla si Hansen, at pagkaraan ng kalahating oras, pareho silang nasa loob ng isang malaking yungib. Narinig ni Hansen ang tunog ng umaagos na tubig, at tumangala siya upang makita ang isang pool na may mga bulaklak. Tumingin si Hansen sa paligid. Naisip niya na maaaring dinala siya sa pinakailalim ng sistema ng yungib. Ang pool sa harap niya ay dapat na konektado sa talon sa labas. Naririnig pa rin niya ang mga tunog ng tubig mula roon. Ang mga dingding ng yungib ay puno ng mga baging. Natatakpan ito ng mga dahon, ngunit tila walang mga prutas. Mahirap sabihin kung anong uri sila. Patuloy na hinihila ng pilak na salamin na insekto si Hansen. Batay sa direksyon nito, hinihila ng pilak na salamin na insekto si Hansen patungo sa pool. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Hansen na may mali. Malubha ang sugat ng pilak na salamin na insekto. Pinili nitong hilahin si Hansen doon sa halip na unahin ang sarili nitong malalang sugat. Maliwanag na dinala nito si Hansen doon para sa higit pa sa isang simpleng paliligo. Ano ang gusto nito? Bakit ako nito dinala sa pool na ito? Gusto ba nitong palunurin ako? Naisip ni Hansen habang tinitignan ang pool. Masyadong mahina si Hansen para gamitin ang kanyang Dangshan aura, kaya ang kanyang mga mata at pandinig lamang ang kanyang maaasahan. Ngunit sa ngayon, wala siyang naririnig na kakaiba. Ang naririnig niya lamang ay ang tunog ng tubig. Ngunit nang tumingin siyang mabuti sa pool, nanlungo ang kanyang mukha. Sa loob ng pool, nakita ni Hansen ang isang malaking itim na anino. Mukhang may isang bagay na nakatago sa ilalim ng pool. Hindi alam ni Hansen kung ano ang bahaging iyon ng kadiliman. Marahil ito ay anino lamang, ngunit nang isaalang-alang ni Hansen ang pag-uugali ng pilak na insekto, napagpasyahan niya na ang pool ay hindi maganda. Sinubukan ni Hansen na lumaban, ngunit mahina ang kanyang katawan. Hindi niya mahayla ang kanyang mga binti mula sa bibig ng insekto, at hindi niya mapigilan ang insekto na pumasok sa tubig. Patuloy na dumudugo ang pilak na salamin na insekto, ngunit ipinagpilitan nitong hilahin si Hansen patungo sa pool. Nang maabot nito ang gilid ng pool, inipon nito ang sarili at pagkatapos ay inihagis si Hansen sa tubig. Nakipaglaban si Hansen, ngunit walang silbi. Lumubog siya sa tubig. Nang mahawakan siya ng malamig na tubig, nagising siya. Nakaramdam siya ng kaunting lakas na bumalik sa kanya, at sinubukan niyang lumangoy pabalik sa pampang. Ngunit ang pilak na salamin na insekto ay nagbabantay sa gilid ng tubig. Nang masyadong malapit si Hansen, kumislap ang mga kuko ng insekto at hinampas siya sa ulo. Ibinagsak nito si Hansen pabalik sa pool. Sinubukan ni Hansen na lumangoy sa ibang pampang, ngunit hindi handang hayaan siyang umalis ang pilak na salamin na insekto. Sa sandaling malapit na siya sa lupa, ginamit ng nilalang ang mga kuko nito upang itulak siya pabalik sa tubig. Matagal nang nasa Dream Island si Hansen, naghuhukay ng mga hiya sa ilalim ng tubig. Magaling siya sa tubig, ngunit wala siyang lakas ngayon. Ang pagpigil lamang sa kanyang sarili na lumubog ang kaya niyang gawin. Kung lalabanan niya ang pilak na salamin na insekto, babagsak siya pagkatapos ng ilang pag-ikot lamang. Nahihirapan na siyang huminga sa tubig, kaya hindi na niya inahasang lumapit muli sa pampang. Ngunit natatakot ang pilak na insekto sa isang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit iniwasan nito ang tubig mismo. Malubha pa rin ang sugat nito upang maalis ang kakayahang lumipad. Hindi na lumapit si Hansen sa pampang, kaya nanatili ito doon. Patuloy itong sumisigaw kay Hansen, na parang galit na galit. Ginagawa ni Hansen ang kanyang makakaya upang manatiling nakalutang, ngunit nang tumingin siya sa ibaba, wala siyang gaanong nakikita sa tubig sa ilalim niya. Ang lalim ng pool ay parang isang itim na butas sa ilalim niya. Hindi niya makita ang aninong napansin niya sa ilalim ng ibabaw. Wala siyang nakikita, ngunit nakaramdam siya ng isang bagay na gumagalaw sa kadiliman sa ilalim niya. Mukhang tumataas din ito, na nagparamdam ng pagbagsak ng kanyang tiyan. Mamamatay na ba ako ngayon?
Si Hansen ay may napakalakas na kalooban, ngunit ang kanyang mga kalagayan ay nagpuno sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Naramdaman niya ang paglaki ng anino. Kabanata 2036. Malinaw na kinasusuklaman ng pilak na insekto si Hansen, marahil dahil ninakaw ni Hansen ang beginning of ancient god. Gaano man kahirap ang pag-akyat niya sa pampang, ibabalik siya ng insekto sa tubig. Lumalaki ang anino. Hindi naisip ni Hansen na guni-guni lamang iyon, at same time siyang naniniwala na may isang bagay na umaakyat patungo sa kanya mula sa kalaliman. Gusto mabuhay ni Hansen, kaya umakyat ulit siya sa pampang. Ngunit masyadong mahina na siya, at pisikal na hindi na niya kaya pang umakyat. Boom! Sumemplang ang tubig na parang bukal nang lumitaw ang ulo ng isang higanteng halimaw. Nang bamuka ang bibig nito, si Hansen ay kasing liit ng langgam kung ikukumpara. Umagos ang tubig patungo sa nakangangang bibig, at nahila si Hansen kasama nito. Nahanap niya ang sarili na nahuhulog sa isang kakaibang lugar na kasing laki ng isang bahay. Nasa tiyan ba ako ng halimaw? Nahulog si Hansen sa isang kakaibang likido, at laking gulat niya nang makita na kinakalawang nito ang kanyang baluti. Ang kanyang Marquis Class Soul Armor ay may malalakas na depensa, ngunit matapos mabalot ng sangkap na iyon, ang baluti ay nagsisimulang kumikislap na. Ang kinakalawang ay napakalakas, at hindi magtatagal bago tuluyang masira ang baluti. Naisip niya na, sa pinakamabuti, ang kanyang baluti ay bibili sa kanya ng 10 minuto. Ang mga dingding ay itim. Lumangoy si Hansen patungo sa mga ito at sinubukang hampasin ang mga ito, ngunit parang goma ang kanyang hinahampas. Nabawi ang kanyang mga kamao nang hindi nag-iiwan ng kahit isang gasgas. Hindi alam ni Hansen kung dahil ba sa sobrang hina niya o dahil mas mataas ang antas ng nilalang. Ano man iyon, may lakas ito na hindi niya kayang talunin. Ano man, hindi niya maibagsak ang mga dingding, at ang daan pabalik ay nasara na. Si Hansen ay nababad sa isang lubhang kinakalawang na likido. Lumalala na ang mga bagay-bagay. Ang soul armor ay puno ng mga bula habang kumikislap ito. Kinakalawang ito ng mabilis, at malapit na itong masira. Alam ni Hansen na walang paraan palabas. Ang tanging pag-asa niya ay ang makakuha ng kaunting enerhiya habang nasa sangkap na iyon siya. Ngunit masyadong mabilis na nasisira ang soul armor. Malapit na itong masira. Kaya, huminga ng malalim si Hansen at ibinalik ang kanyang soul armor. Ginamit niya ang natitirang lakas upang gamitin ang Petrify, na ginagawang bato ang kanyang katawan. Wala na siyang magagawa. Ang buhay o kamatayan ay nasa kapritsyo na ngayon ng tadhana. Ang Petrify ay maaaring gawing bato si Hansen, ngunit hindi ito masyadong malakas. May pagkakaiba ito sa Defensive Petrification Geno Arts. Ang likido ay sapat na malakas upang matuno ang soul armor ng isang Marquis. Wala siyang gaanong pag-asa na ang Petrify ay makakaprotekta sa kanya sa pagsubok. Sinubukan niya lamang ito dahil wala siyang ibang maisip. Pinalibutan ng likido ang kanyang katawan na bato, ngunit nakakagulat, ang kanyang bato na katawan ay hindi kinakalawang. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumubog sa ilalim. Kaya lamang ni Hansen na gamitin ang The Story of Genes. Iyon lamang ang Geno Art na magagamit niya habang gumagamit ng Petrify. Lumipas ang panahon, at ang likido ay patuloy na umiikot sa paligid ni Hansen. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng halimaw, at hindi niya alam kung nasaan siya. Ngunit para sa kanya, noon, hindi na iyon mahalaga. Sa isang isla sa dagat ng pagkawasak, mayroong isang grupo ng mga dragon na nagtitipon. Mukha silang mga tao, ngunit may sungay ng dragon sila. Isinasagawa nila ang isang kakaibang ritual. Inihagis nila ang mga xenogeneics na kanilang pinatay sa isang pool sa isla. May binubulong sila sa pool, ngunit hindi malinaw kung ano ang sinasabi nila. Ama, napakaliit lamang ng natipon nating pagkain. Sapat na ba ito upang mapuspos ang Dragon God? Tanong ng isang batang lalaki na may pulang sungay ng dragon sa kanyang ama. Marahil, kailangang pilitin ng ama ang isang ngiti. Ang dagat ng pagkawasak ay isa sa mga xenogeneic space na pag-aari ng mga dragon, ngunit hindi ito pangunahing isa. Ang dragon doon ay bahagi lamang ng mas malaking hukbo ng dragon. Hindi gaanong dalisay ang kanilang dugo. Ang dagat ng pagkawasak ay parang isang training ground para sa mga dragon. Ang mga hindi dalisay na dragon ay madalas na ipinapadala doon, at tanging ang pinakamalakas sa kanila ang seryosong tinatanggap ng mga dragon. Ang mga nagpapatunay ng kanilang kapangyarihan ay dinadala upang maging mga tunay na dragon. Ang mga dragon sa islang iyon ay may halo-halong dugo. Ang mga dalisay na dragon ay may sungay at pakpak ng dragon, ngunit ang mga tao sa islang iyon ay may sungay lamang. Naghahandog sila ng sakripisyo sa isang bagay na tinatawag nilang Dragon God.
Binibigyan nila ito ng pagkain dahil tuwing dumadating ang Dragon God doon upang kumain, nag-iiwan ito ng mga kaliskis ng dragon. Ang mga ito ay mga bagay na napakahalaga sa mga dragon. Ngunit maraming kinakain ang Dragon God, at ang mga dragon na ito ay hindi malakas. Hindi nila kayang manghuli ng maraming Xenogeneics, kaya hindi sila makapag-aalok ng maraming gantimpala. Nag-aalala sila kung magugustuhan ba ng Dragon God ang pagkain. Kung hindi lubos na nasiyahan ang Dragon God, hindi ito mag-iiwan sa kanila ng mga kaliskis. Iyon ay ipinapalagay na kakain pa ito kung ang mga bagay ay hindi ayon sa gusto nito. Lahat ng dragon ay nag-aalala. Ang mga bangkay sa loob ng pool ay nagpakulay nito ng pula, ngunit hindi nagtagal, ang pool ay nagsimulang magbuga ng mga bula. Lahat ay kinakabahan na nakatingin sa tubig. Boom! Sumemplang ang pulang pool, habang ang isang higanting halimaw ay bumuka ang bibig at nilamon ang karne. Patuloy na naghahadjas ang mga dragon ng pagkain sa pool, at ang Dragon God Xenogeneic ay kinain ang lahat ng ibinigay sa kanya. Ang bibig nito ay parang walang ilalim na hukay. Ang pagkain na nahulog dito ay nawala na lamang, at ang halimaw ay may tiyan na tila walang hanggan. Mabilis nilang inihagis ang natitirang karne ng Xenogeneic sa pool. Lahat ay tumingin sa Dragon God, nagtataka kung nasiyahan na nila ito. Hindi nila alam kung mag-iiwan ito sa kanila ng mga kaliskis ng dragon. Kinain ng Dragon God ang lahat ng pagkain, at nang matapos na ito, umungal ito sa langit. Ipinanganginig nito ang buong isla. Ang tubig sa loob ng ilang milya ay nag-iba at nag-ulo. Matapos umungal, bumalik ito sa tubig at nawala. Lahat ay nagulat, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay naging pagkalungkot. Hindi nila nabigyan ng halimaw ng sapat na pagkain. Sa kabutihang palad, hindi kinain ng Dragon God ang mga nagtitipon, ngunit hindi rin ito nag-iwan ng mga kaliskis. Ngunit habang ibinababa ng mga dragon ang kanilang mga ulo dahil sa pagod, narinig muli ang tunog ng gumugulong na tubig. Parang may isang bagay na lumalabas sa tubig. Mabilis nilang itinaas muli ang kanilang mga ulo, at ang kanilang nakita ay nagpalaki ng kanilang mga mata. May isang makinis na lalaki na lumalabas sa tubig na may hawak na puting kutsilyo na may balahibo. Lahat sila ay nanatiling walang kilos, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. May isang buhay na bagay na lumabas sa Dragon God. Para itong isang engkanto sa kanila. Kabanata 2037. Ayaw na maalala ni Hansen kung paano siya nakalabas sa tiyan ng halimaw. Matapos makalabas sa tubig, napahigi siya sa pampang, hingal na hingal. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Isang dosenang tao ang nakatayo sa isang nagkukumpulan, nakatitig lamang. Mukha silang mga tao, ngunit lahat sila ay may sungay ng dragon. May mga lalaki at babae, bata at matanda. Tumagal ng 3 segundo bago napagtanto ni Hansen na hubad siya. Kaya, mabilis niyang tinawag ang kanyang spell armor at nagkunwaring walang nangyari. Maganda ang panahon ngayon. Nandito rin ba kayo para maligo? Walang pakialam niyang tanong. Ang unang nalaman ni Hansen ay 2 araw na ang lumipas. Interesado si Hansen sa Dragon God. Ito ay isang nilalang na Xenogeneic na maaaring maglakbay mula sa espasyo ng Ancient God patungo sa dagat ng pagkawasak ayon sa gusto nito. Iyon ay isang makapangyarihang kakayahan para sa isang nilalang. Masaya si Hansen na nakaligtas siya sa pagkalunok ng isang nilalang na tulad noon. Napakaswerte niya. Ang mga dragon ay sapat na madaldal, at hindi nagtagal ay naunawaan ni Hansen ang kanilang sitwasyon. Ang dagat ng pagkawasak ay katulad ng Planet Eclipse. Ito ay isang lugar na tinitirhan ng mga Xenogeneics. Mas malaki ito kaysa sa Planet Eclipse, at maraming dragon doon. Ang mga dragon ay hindi gaanong nagpaparami sa kanilang sarili, at ang mga dalisay na dragon ay bihira. Kaya, maraming dragon ang naghahanap ng paraan upang magparami sa mga miyembro ng ibang lahi. Mahirap matukoy kung ang anumang partikular na hanay ng halo-halong genes ay magiging maganda, kaya ang mga halo ay karaniwang ipinapadala sa mga lugar tulad ng dagat ng pagkawasak, kung saan sila maaaring lumaki. Kapag lumakas na sila, dadalhin sila pabalik sa ibang mga lugar na tinitirhan ng mga dragon. Doon, maaari na silang maituring na bahagi ng lipunan ng dragon. Mayroong isang pamilya sa islang iyon na ang dugo ay hindi dalisay o malakas. Ang pinakamalakas na miyembro ng pamilya ay ang lolo, na naging isang marquis. Dahil si Hansen ay hindi isang Xenogeneic, wala silang dahilan upang maging pag-alit sa kanya. Walang saysay ang pagpatay sa kanya. Bukod pa rito, si Hansen ay nagmula sa pool ng Dragon God. Hindi nila alam kung sino siya, at hindi nila alam kung malakas siya. Nang tanungin nila si Hansen kung ano ang pangalan niya, hindi niya binigay ang kanyang tunay na pangalan.
Hindi alam ni Hansen kung gaano katagal ang lumipas habang nasa tiyan siya ng nilalang, at hindi niya alam kung narinig na nila ang tungkol sa pagkamatay ni Dragon 13. Ang huling gusto niyang gawin ay ipagsapalaran ang kanyang sarili, kaya binigyan niya sila ng pangalang Sanmo. Siya ay isang crystallizer, at ang Dragon God ang nagdala sa kanya doon, sa paano man. Inalis ni Hansen ang bahagi tungkol sa pagkalunok, syempre. Sinabi niya na ang kanyang kapalaran ay nakatali sa Dragon God, at siya ay, sa lahat ng intensyon at layunin, isang napili. Hinahabol siya ng mga Xenogeneic sa isang malayong lugar, at pinili ng Dragon God na iligtas siya. Pinayagan siya ng Dragon God na sumakay sa likod nito hanggang sa dalhin siya sa dagat ng pagkawasak. Dahil nagsisinungaling na siya, nagdagdag pa siya ng ilang detalye. Inaangkin niya na sinusunod siya ng Dragon God. Nang marinig ito ng pamilya, natigilan sila. Hindi nila alam kung dapat nilang paniwalaan siya. Pagkatapos ng lahat, lumitaw si Hansen nang lumabas ang Dragon God mula sa pool. Dapat ay may koneksyon siya sa Dragon God dahil hindi siya nito kinain. Mabait na tinrato ng pamilya si Hansen at nakakuha siya ng maraming impormasyon mula sa kanila. Ngunit ang pinaka-nadismaya kay Hansen ay ang katotohanan na walang mga high-tech na gamit. At nagtatag ang mga dragon ng isang tuntunin doon na sinasabing kailangan nilang maabot ang antas ng Doke bago umalis sa dagat ng pagkawasak. Ngunit may isa pang paraan upang umalis. Kung may sapat silang talento, maaari silang pumunta sa punong tanggapan ng dragon sa planeta. Kung bibigyan sila ng pahintulot, papayagan silang umalis, kahit na nasa mababang antas pa lamang sila. Pagkatapos ay ililipat sila sa isa sa mga dragon homeworld. Ang mga dragon ay kakaiba, at napakamalupit sa kanilang sarili. Malalim ang iniisip ni Hansen. Dahil wala siyang paraan upang makipag-ugnayan sa Sky Palace o sa rebate, ayaw niyang dumaan sa tamang mga channel at ipagsapalaran ang kanyang sarili. Hindi niya mahanap ang paraan kung paano siya makalalabas doon. Gayunpaman, hindi gaanong nag-aalala si Hansen. Maaari pa rin siyang bumalik sa mga santuwaryo, at ang mga Xenogeneic sa dagat ng pagkawasak ay mas maganda kaysa sa mga matatagpuan sa Planet Eclipse. Magandang lugar ito para sa kanya. Kailangan kong maghanap ng paraan upang umalis. Kung malalaman ng mga dragon na nandito ako, maaari itong maging masama. Umupo si Hansen sa pampang, sinusubukang mag-isip ng paraan kung paano siya makalalabas sa dagat ng pagkawasak. Nandoon siya ng kalahating buwan, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang paraan palabas ng planeta. Sanmo, Sanmo. Habang nag-iisip si Hansen, isang maliit na pulang batang dragon ang tumakbo patungo sa kanya. Little Rock, ano ang problema? Tanong ni Hansen sa batang lalaki. Ang batang lalaki ay tinawag na Longyan. Siya ang bunso sa mga dragon doon. May tinik na pagong, napakaraming tinik na pagong, hingal na sabi ni Longyan. Ano ang tinek na pagong? Tanong ni Hansen. Malalaman mo kung susundan mo ako. Hinayla ni Longyan si Hansen na itinuturo sa kabilang panig ng isla. Ang pamilya ni Longyan ay nakatayo sa tabi ng pampang. Nakatingin sila sa dagat ng may pag-aalala. Sinundan ni Hansen ang direksyon ng kanilang mga tingin at nakakita ng isang madilim na bagay na papalapit sa isla. Dahil sa paningin ni Hansen, nasabi niya na ito ay isang kawan ng mga itim na pagong sa dagat. Ang bawat isa ay kasing laki ng isang bato na lusong, at ang bilang nila ay walang bilang. Old Mountain, ano ang mga pagong sa dagat na ito? Tanong ni Hansen sa pinakamatandang tao doon, na ang pangalan ay Longshan. Ang mukha ni Longshan ay mukhang malungkot. Ang mga ito ay ang mga Xenogeneics na kilala bilang tinak na pagong. Ang mga ordinaryong pagong ng kanilang uri ay Viscount, ngunit sa isang grupo na tulad nito, may mga Earl, Marquises, o marahil ay mga Dukes. Nakatira sila sa dagat, at sa panahon ng pagpaparami, pumupunta sila sa mga baybayin. Ang mga tinek na pagong ay karaniwang pumupunta sa hilaga upang magparami, kaya hindi natin sila nakakasalubong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pumunta sa Turtle Island. Pumunta sila rito. Aatakehin ba nila tayo? Tanong ni Hansen. Oo naman. Napakasama nila, lalo na kapag gusto nilang magparami. Masyadong maliit ang ating isla. Kung maraming tinek na pagong ang darating, wala tayong matatagwan, nag-aalalang sabi ng isang babaeng dragon na nagngangalang Longshenzo. Old Mountain, ano ang gagawin mo? Tanong ni Hansen kay Longshan. Kung mga ordinaryong tinek na pagong lamang ito, malamang na kaya natin silang harapin. Sa katunayan, maganda iyon para sa atin. Ngunit natatakot ako na may maraming mas mataas na antas na tinek na pagong sa kanilang gitna. Kung tayo ay tatakas, ang pinakamalapit na lugar na mapupuntahan ay ang Turtle Island. Marahil ay may higit pang tinek na pagong doon, bulong ni Longshan.
Habang nag-uusap sila, maraming tinak na pagong ang dumating sa pampang. Gumapang sila sa buhangin gamit ang kanilang matutulis na itim na mga baluti. Mukhang nakakatakot sila, parang maraming gumagalaw na kastilyo. Kabanata 2038. Sa gitna ng dagat, isang berdeng dahon ang nakalutang sa tubig. Mahinahong umaalon ito habang gumagalaw ang mga alon sa ilalim nito. Isang lalaki at babaeng dragon ang nakasakay sa dahon na parang bangka. Komportableng nakaupo ang lalaki, pinagmamasdan ang dagat. Nakatayo ang babae sa harap ng dahon, may hawak na sagwan. Sa tuwing hinihila niya ang sagwan sa tubig, ang dahon ay gumagalaw ng halos 100 metro pasulong. Lumalaban ito sa agos. 15. Hindi ko alam kung bakit mas maraming oras ka na ginugugol sa dagat ng pagkawasak. Maliit na bagay lamang ito na maaasikaso ng iyong mga tauhan, sabi ng babaeng dragon habang nagsasagwan. Walang pakialam na sumagot si Dragon 15, may kakaibang nangyari sa dagat ng pagkawasak. Dahil nandito na tayo, maaaring maging kapaki-pakinabang na paglilibang ito para sa atin. Pagkatapos noon, tumingin si Dragon 15 sa malaking grupo ng mga tinak na pagong at sinabi, dahil sa kasaganaan ng Western Gold Air, ang Turtle Island ay isang perpektong lugar para sa pagpaparami ng mga tinak na pagong. Ngunit sa panahong ito, wala sa mga pagong ang papunta roon. Papunta sila sa timog. May nangyaring kakaiba. Ngunit wala tayong nakitang mali sa Turtle Island, sabi ng babaeng dragon. Marahil hindi ang Turtle Island ang may problema. Marahil may iba pang mas nakakaakit para sa kanila kaysa sa Turtle Island, sabi ni Dragon 15. 15. Ano ang maaaring makaakit sa kanila? Tanong ng babaeng dragon. Suriin mo na lang. Ngumiti si Dragon 15. Patuloy na nagsasagwa ng babaeng dragon na dinadala sila patungo sa grupo ng mga pagong. Ang mga tinek na pagong ay papunta sa isang isla na tinatawag na Dragon Pool. Isang isla lamang na may Dragon Pool. Ano ang espesyal doon? Parang nagulat si Dragon 15. Ang isla ay may isang malalim na pool kung saan naninirahan ang isang king-class dragon creature. Tuwing ilang taon, lumalabas ito upang kumain. Sa paggawa nito, maraming kalapit na xenogeneics ang pinapatay nito. May mga Dragon King na pumunta rito upang hanapin ang nilalang, ngunit hindi nila ito nahanap, sabi ng babaeng dragon. Nakita ni Dragon 15 ang isla, at habang nagugulat, sinabi niya, ang ating mga tao ay nasa isla ng Dragon Pool. Sinundan ng babaeng dragon ang kanyang tingin, napansin sina Longshan at ang kanyang pamilya. 15. Maliit na bahagi lamang ito ng mga nasa dagat ng pagkawasak. Mukhang mahina sila. Walang paraan na makakaligtas sila sa pagdating ng mga tinak na pagong. Dapat ba nating tulungan sila? Walang pagmamadali. Magmasid muna tayo. Pagkatapos ng lahat ng taong ito, wala na tayong nakukuha na kapaki-pakinabang na dragon mula sa planetang ito. Ngayon ay may pagkakataon tayong makita kung gaano sila kalakas, sabi ni Dragon 15, walang pakialam ang kanyang boses. Oo, sagot ng babaeng dragon. Ibinaba niya ang kanyang sagwan at hinayaan ang malaking dahon na lumutang. Magaspang ang dagat, ngunit hindi naman ito sapat upang hilahin sila palayo sa tamang direksyon. Dahil ang pamilya ni Longshan ay hindi handa sa pagdating ng mga tinak na pagong, ang pagtakas ay hindi opsyon. Maaaring makatakas si Longshan ng mag-isa, ngunit ang kanyang pamilya ay hindi makakatakas. Sa kasamaang palad, dahil wala silang dalisay na dugo, wala silang pakpak ng dragon. Kung kaya lumipad si Longyan, madali nilang maiiwasan ang mga tinak na pagong. Maghanda na kayong lumaban. Longlan, protektahan mo si Little Rock at ang iba pa, utos ni Longshan. Nakita ng mga tinak na pagong si Longshan, at gumawa sila ng kakaibang mga sigaw habang namumula ang kanilang mga mata. Kumikinang ang kanilang mga itim na tinak, at mabilis na gumagalaw ang kanilang mga binti habang tumatakbo sila patungo sa kanya. Umagang ang isang adultong dragon. Pinalabas niya ang isang presensya ng dragon habang sumusugod siya upang hampasin ang isa sa mga tinak na pagong. Tumama ang presensya ng dragon sa likod ng pagong. Hindi pinatay ng suntok ang pagong, ngunit nagdulot ito ng mga bitek sa baluti ng pagong. Nagulat si Hansen na makita na ang pag-atake ng isang Earl Dragon ay hindi kayang patayin ng isang Viscount Spiky Turtle. Si Dragon 13 ay kapareho ng lahi ng mga taong ito, ngunit sina Longshan at ang kanyang pamilya ay mas mahina kaysa sa kanya. Bukod pa rito, tila wala silang mga kapangyarihan ng Evil Breaker. Ang kanilang mga kapangyarihan ay katulad ng isang ordinaryong Earl. Bukod pa rito, ang mga tinak na pagong ay may kamangha-manghang matitigas na baluti. Kailangang suntukin ng Dragon Earl ang baluti ng 3 beses upang mapatay ang Viscount Spiky Turtle.
Mas maraming tinek na pagong ang dumating patungo sa isla ng Dragon Pool. Matapang na lumaban sina Longshan at ang iba pa. Ginamit ni Hansen ang kanyang Jadesken upang lumaban kasama nila at patayin ang mga pagong. Gumamit si Hansen ng isang piraso ng katad upang balutin ang kanyang blood feather knife. Masyadong sikat ang sandata, at madali itong makikilala. Ang paningin nito ay maaaring ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Hansen. Ngunit masyadong maraming tinek na pagong at ang pagpatay sa kanila ay napatunayang imposible. Sa oras na kanilang ginugugol sa pagpatay ng isang pagong, 4 pa ang darating sa pampang. Nung una, mga Viscounts lang ang nangunguna sa pag-atake sa dalampasigan, pero dumating na rin ang mga Earls. Tumaas ang presyon sa mga tagapagtanggol, at kinailangang umatras sila sa mga bundok. Nang lumitaw ang unang Marquis Spiky Turtle, lahat ay natakot. Kailangang sumulong si Longshan upang labanan ito. Bukod kay Longshan, ang kanilang pinakamalakas na mandirigma ay mga Earl lamang. Dahil sa lakas ng kanilang mga umaatake, ang labanan ay lalong lumalala. Si Longyan at ang ibang mga batang dragon ay pinoprotektahan ng kanilang ina na si Longlan habang umatras sila sa mga bundok. Sinuntok ni Hansen ang anumang pagong na nasa sakop, ang liwanag ng Jadesken ay medyo madaling makakabasag sa kanilang mga katawan. Sa kanyang ulo, paulit-ulit na nagpe-play ang mga anunsyo. Ngunit nagtatago siya, kaya sinigurado niyang hindi masyadong marami ang kanyang pinapatay. Sumulong lamang siya upang tulungan ang mga dragon kapag ang isa sa kanila ay nasa panganib, at hanggang ngayon, wala pa sa kanila ang malubhang na sugatan. Masyadong mahina ang mga halo-halong dragon na iyon. Hindi nila kayang patayin ang isang Marquis Spiky Turtle, kahit na isa lang. Ang babaeng dragon ay nakatayo sa ibabaw ng dahon at nanunood. Pinapanood din ni Dragon 15 ang labanan, ngunit hindi niya tinitignan si Longshan. Pinagmamasdan niya si Hansen. Gaano karami ang mga dayuhan sa dagat ng pagkawasak? Di inaasahang tanong ni Dragon 15. Hindi ko alam. Maraming dayuhan, at madalas silang nagpaparami sa mga dragon. Kaya halo-halo ang kanilang dugo, sagot ng babaeng dragon. Mayroon bang mas mataas na lahi? Tanong ni Dragon 15. May ilan sa mga mas mataas na lahi, tulad ng Gana at Feather, sabi ng babaeng dragon pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip. Mayroon bang makapangyarihang mga crystallizers? Tanong ni Dragon 15. Ang mga crystallizers ay nabura na sa kasaysayan. Wala nang marami sa kanila. Hindi pa ako nakakarinig ng isang makapangyarihan na naninirahan dito. Umiling ang babaeng dragon. Iyon ay kawili-wili. Bakit lumitaw ang isang crystallizer dito, sa lahat ng lugar? Pinapanood ni Dragon 15 si Hansen habang patuloy na lumalaban. Kabanata 2039. Napansin ni Hansen sina Dragon 15 at ang kanyang katulong, kaya pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya kumilos sa paraang makaagaw ng pansin, ngunit nakita pa rin ni Dragon 15 na sulit siyang panoorin. Halos gumaling na ang mga sugat ni Hansen sa puntong ito, kaya halos normal na siyang nakikipaglaban. Ngunit ang lugar na ito ay pag-aari ng mga dragon, at hindi niya ito basta-basta maiiwan. Kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring maipit siya doon. Bigla, isang dagendong ang nanggaling sa dagat. Isang tinek na pagong na kasing laki ng tangke ang dumating sa pampang. Namutla ang mga mukha ng mga tagapagtanggol. Kayang harapin ni Longshan ang isang Marquis class turtle, ngunit ang pamilya ay walang sino man na sapat ang lakas para harapin ang pangalawa. Nang makarating ang Marquis class turtle sa isla, agad itong nagtungo sa labanan sa bundok. Namutla si Longlan. Walang sino man ang makakapidyaw sa makintab na Marquis Spiky Turtle na iyon. Kumunat ang noo ni Hansen. Ang dalawang dragon ay hindi pa rin tutulong. Mukhang wala silang pakialam sa pamilya ni Longshan. Alam ni Hansen na nabunyag na niya ang kanyang sarili. Ang lalaking dragon ay nakatitig kay Hansen sa buong panahon, kaya walang saysay ang pagtatago pa. 2 linggo nang naninirahan si Hansen sa pamilya ni Longshan, kumakain ng kanilang pagkain. Ayaw niyang panoorin na lamang silang mamatay. Hindi siya nagatubili, diretso siyang pumunta sa Marquis Spiky Turtle at sinuntok ito. Pinoprotektahan ni Longlan ang mga bata, at mukhang desperada siya. Inihahanda ng mga lalaking matanda na harangan ng umaatake, ngunit isang jade na liwanag ang biglang lumiwanag sa Spiky Turtle. Bumagal ang Spiky Turtle. Isang anino ang lumitaw sa harap ng pagong, paulit-ulit na sinasaktan ito ng mga kamao na tumama sa pagong na parang mga meteorite. Ang malupit na Marquis Turtle na iyon ay parang nasa slow motion. Mas mabagal pa ito kaysa sa isang ordinaryong pagong. Saan mo? Natutuwa sina Longlan at ang iba pa. Sumigaw si Longyan dahil sa tuwa.
Hindi kayang patayin ni Hansen ang Marquis-class turtle, ngunit patuloy niya itong inaatake. Pumunta siya sa mga Earl Turtles at pinalambot din ang mga ito. Kahit ang ibang Marquis Turtle, ang nilalabanan ni Longshan, ay pinalambot ng mga suntok ni Hansen. Sa unang pagkakataon sa labanan, si Longshan ang may bentahe. Masaya ang pamilya ni Longshan, ngunit wala silang oras para magdiwang. Kailangan pa rin nilang magtuon sa mga pagong, lalo na sa mga may simbolo ng pagong sa kanila. Napansin ng babaeng dragon sa dahon kung gaano kalakas si Hansen at tinaas ang kanyang kilay. Ang mga xenogeneic genes ng crystallizer na iyon ay kakaiba. Napakaganda ng pagpapabagal ng bilis. Hindi lamang ito isang teknik sa pagpapabagal ng bilis, tahimik na sabi ni Dragon 15. Nagsimulang sumagot ang babaeng dragon, ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang berdeng dahon na lumulutang. Sa berdeng dahon na iyon ay may isang tao na may pang-itaas na katawan ng tao at pang-ibabang katawan ng ahas. Isa ito sa mga gana. Ang dahon ay gumagalaw ng mag-isa, at lumutang ito sa harap ni Dragon 15. Zeus, bakit ka nasa dagat ng pagkawasak? Kakaibang tinitigan ni Dragon 15 ang babaeng gana. Ngumiti si Zeus at sinabi, hindi mo ba gustong makita ako? Tumawa si Dragon 15 at sinabi, nagbibiro lang ako. Isang kasiyahan ang makita ka, ngunit wala ka bang aasikasuhin sa Dragon Palace? Tumingin si Zeus sa labanan sa isla ng Dragonpool, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Hansen. Ngumiti siya, ang Dragon Palace ay nakakabagot, at nandito ka, 15. Gusto kong pumunta at makita ka, ngunit hindi ko inaasahan na makakakita ng isang bagay na napakakawili-wili. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkunwaring nagulat si Dragon 15. Ang islang ito ay may kakaibang life force. Hindi ko masabi kung ano ito, ngunit tiyak na nakakaakit ito ng maraming tinak na pagong. May nakakaintriga na bagay na naninirahan doon. Tumigil si Zeus. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at sinabi, at para sa isang elite na tulad niya na lumitaw dito. Hindi yun isang pagkataon. Parang nagulat si Dragon 15, at sinabi niya, talaga. Hindi mo kailangang magkunwari na hindi mo alam, malumanay na sabi ni Zeus. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dragon 15. Kung hindi mo sinabi sa akin, hindi ko talaga nahulaan iyon. Nandito ako upang siyasatin ang isang kakaibang pangyayari sa dagat ng pagkawasak. Hindi ako pumunta para sa islang ito. Ano ang plano mong gawin? Tanong ni Zeus, lumalapad ang kanyang ngiti. Sa isang matigas na boses, sinabi ni Dragon 15, ito ay isang rehiyon na pag-aari ng mga dragon, at hindi ko hahayaang magpatuloy ang mga bagay na nasa labas ng ating mga batas. Ngumiti si Zeus, parang tinutukoy niya si Hansen, ngunit babala rin iyon para sa kanya. Sa isla ng Dragonpool, pinatay ni Hansen ang dalawang Marquis Spiky Turtles. Pinatay din ni Longshan at ng iba pa ang ilang pagong. Ngunit ang mga tinek na pagong ay patuloy na pumupunta sa isla ng Dragonpool. Pagkatapos, dalawa pa ang dumating. Sa kabutihang palad, si Hansen ay naroon. Kung hindi siya naroon, ang buong pamilya ay kakainin ng mga pagong. Pumatay si Hansen ng isa pang Spiky Turtle, at pagkatapos ay nagsimulang kumunat ang kanyang noo. May mali sa paggalaw ng mga pagong. Ang mga pagong ay parang hindi sinasadyang sumusunod sa kanila. Nang makarating sila sa isla ng Dragonpool, parang diretso silang pumunta sa Dragonpool mismo. Hindi gaanong alam ni Hansen ang tungkol sa Dragonpool. Nang dumating siya, nasa pool na siya. Nang makalabas na siya rito, hindi na niya inabalang bumalik dito. Ngunit tila interesado ang mga pagong sa Dragonpool. Marami sa kanila ang hindi pinapansin ang labanan. Nang makita kung gaano karaming tinek na pagong ang papunta sa Dragonpool, naisip ni Hansen, kahit na wala na ang Dragon God, nananatili pa rin ang presensya nito. Bakit gusto ng mga mababang antas na pagong na pumunta roon? Habang iniisip ito ni Hansen, isang malaking alon ang tumaas mula sa dagat. Isang malaking itim na katawan ang lumalabas sa tubig. Isang napakalaking tinek na pagong. Ang katawan nito ay parang isang kastilyo, at ang mga tinek sa likod nito ay parang mga sinaunang kanyan. Ang mismong paningin nito ay nakakatakot. Iyon ba ay, isang Doge-class Spiky Turtle? Natigilan ng pamilya ni Longshan. Mas malala pa ito kaysa sa inaasahan nila. Pupunta tayo sa kanlurang dalampasigan. Sigaw ni Hansen kina Longshan at sa iba pa. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang turtle spell upang pabagalin ang ibang Earl Turtles. Sinundan ni Longshan at ng iba pa si Hansen patungo sa kanlurang dalampasigan. Kabanata 2040. Sa pamumuno ni Hansen, ligtas na nakarating ang pamilya ni Longshan sa kanlurang dalampasigan.
Maraming tinek na pagong ang sumasakop sa dalampasigan, ngunit walang mga higanti sa kanila. Tama ang hinala ni Hansen, nang magkaroon sila ng distansya sa pagitan nila at ng higanting tinek na pagong, hindi na sila nito tinarget. Diretso na itong papunta sa Dragon Pool. Habang gumagapang ang higanti, ang buong isla ay nanginginig sa bawat hakbang nito. Gayunpaman, laking takot ng pamilya ni Longshan, parami ng parami ang mga higanting tinek na pagong na paparating. Mga 100 tinek na pagong ang papunta sa isla mula sa iba't ibang direksyon. Sunod-sunod na alon ng Marquis at Earl class turtles ang sumugod din sa mga dalampasigan, at mabilis nilang sinakop ang isla. Ginabayan ni Hansen ang pamilya ni Longshan upang maiwasan ang bawat Duke class turtle na nakikita nila, ngunit masyadong marami. Sa huli, nagkaharap sila sa isa. Ang mga tinek na parang kanyon sa pagong ay kumikinang, at nagbuga sila ng itim na usok sa hangin. Ang pagong ay umungol, at ang mga tinek ay nagbuga ng kakaibang itim na liwanag. Parang kanya na pumuputok kay Hansen. Tumalon si Hansen at sinuntok ang likod ng higanting pagong. Masyadong malaki ito para maiwasan ang suntok. Ang pag-atake ni Hansen ay nakakuha ng atensyon nito, at ang mga tinek ng higanting pagong ay patuloy na pumuputok sa kanya. Patuloy na ginugulo ni Hansen ang pagong, ngunit kulang ang kanyang kapangyarihan upang sumalungat at basagin ang baluti nito. Sa halip, inilayo niya ang halimaw upang mailigtas ang pamilya ni Longshan. Ngunit batay sa pag-unlad ng sitwasyon, kung may mas maraming higanting pagong ang darating, kaunti na lamang ang magagawa ni Hansen upang tulungan sila. Parami ng parami ang mga alon na tumitawid sa dagat habang mas maraming higanting tinek na pagong ang nagpapakita ng kanilang sarili. Ngunit ang susunod na higanting pagong na kanilang nakita ay iba. Nakaupo sa ulo nito ay isa pang pagong na kasing laki ng isang plato ng hapunan. Ang tinek na pagong na iyon ang pinakamaliit sa lahat, ngunit naiiba rin ang hitsura nito. Karaniwan, ang mga tinek ng isang tinek na pagong ay parang mga tinek ng isang hedgehog. Ngunit ang mga tinek ng pagong na kasing laki ng plato ay hugis diamante. Ang buong baluti ay parang gawa sa isang makintab na itim na diamante. Saan man ito pumunta, lahat ng mas maliliit na pagong ay umiiwas sa daanan nito, kahit ang mga Duke Spiky Turtles ay lumalayo. May King Class Spiky Turtle sa dagat ng pagkawasak. Sigaw ng babae ni Dragon 15. Nagulat sina Dragon 15 at ZS. Alam nilang may mga King Class Synergeneics, ngunit hindi nila inaasahan ito. Napakabihira para sa mga mababang antas na Synergeneics na magkaroon ng King Class sa kanilang hanay, dahil karaniwan ng napakahirap para sa kanila na alagaan ang isa. Parang isang pusa na nag-evolve at naging tigre. Napakahirap ng ganitong pag-evolve na halos imposible ito. Patuloy na papunta ang mga tinek na pagong sa Dragon Pool. Ang Dragon Pool mismo ay hindi masyadong malaki, at kailangan lamang ng isang higanting pagong upang punuin ang buong bagay. Gayunpaman, maraming higanting pagong ang pumapasok na ngayon, at ang tubig sa pool ay hindi tumataas. Parang walang ilalim ang pool. Umagang ang itim na diamante na pagong na nagudyok sa ibang mga pagong na magmadali sa pool ng mas mabilis. Ang higanting pagong na nakikipaglaban kay Hansen ay iniwan ng labanan at pumunta sa pool. Nawalan din si Longshan ng kalaban. Ang sigaw ng itim na diamante na pagong ay nagtulak sa kanila lahat sa isang mabilis na pagtakbo patungo sa pool. Kahit na makasalubong muli ni Longshan ang pagong, hindi na siya nito papansinin. Ang mga pagong ba ay nagpapakain sa kanilang sarili sa Dragon God? Mausisa na tanong ni Longyan habang pinapanood ang mga pagong. Hindi nagsalita si Longshan dahil hindi niya masagot. Alam nila na kung minsan ay lumilitaw ang Dragon God sa Dragon Pool, ngunit hindi nila alam kung saan talaga nanggaling ang nilalang. Hindi rin nila alam kung ano ang nasa ilalim ng pool. Little boy, pwede mo bang sabihin sa ate ang tungkol sa Dragon God na binanggit mo? Tanong ng isang babae na may malambot na boses. Tumingin si Longshan, at nakakita siya ng isang magandang babae na may kaakit-akit na pang-itaas na katawan ng tao. Ang pang-ibabang katawan ay buntot ng ahas. Nakatayo ang babaeng gana sa tabi ni Longyan, at ngumiti siya habang hinahaplos ang ulo nito. Si Longshan ay isang Marquis, at hindi pa niya napapansin ang pagdating nito. Nagsimula nang magsalita si Longshan, ngunit napansin niya ang isa pang lalaki at babae na nakatayo rin doon. May sungay at pakpak ng dragon sila, ibig sabihin ay mga dalisay na dragon. Hindi pa nakikilala ni Longshan at ng iba pa si Dragon 15, ngunit nakilala nila ang mga dalisay na miyembro ng kanilang lahi. Mabilis silang yumoko. Sinenyasan sila ni Dragon 15 na tumayo. Ano ang Dragon God na binanggit niya lang? Kinuwento ni Longshan ang kwento ng Dragon God.
Kumunat ang noo ni Dragon 15, pagkatapos ay tinanong niya, nagpahulog ba ang Dragon God ng mga kaliskis ng dragon? Sir, hindi namin ito nabigyan ng sapat na sakripisyo sa pagkakataong ito, kaya hindi ito nagbigay sa amin ng alinman. At bukod pa rito, pinino namin ang mga huling ibinigay nito sa amin. Nangangatog ang boses ni Longshan. Nag-aalala siya na baka sisihin siya ni Dragon 15. Kumunat ang noo ni Dragon 15. Tumingin siya kay Longshan, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen at tinanong, sino ka? At bakit ka nandito? Dinala ako rito ng Dragon God. Kinuwento ni Hansen ang kwento na ginawa na niya para kay Longshan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Dragon 15. Tumingin siya kay Longshan, at mabilis na sinabi ni Longshan, lumabas si Sanmu mula sa Dragon Pool nang lumitaw ang Dragon God. Kung galing ka sa Dragon Pool, dapat alam mo ang tungkol dito. Pakidala kami roon. Tumingin si Dragon 15 sa Dragon Pool. Halos lahat ng pagong ay nasa loob na nito. Ang pool ay hindi masyadong malaki, ngunit madali nitong nalunok ang lahat ng tinak na pagong. Nang ang huli sa kanila ay dumaan, ang pool ay naging tahimik. Dinala ako rito ng Dragon God. Nang makalabas ako, nasa ibabaw na ako. Wala talaga akong alam tungkol sa Dragon Pool mismo, sabi ni Hansen. Dahil nandito ka na ngayon sa dagat ng pagkawasak, kailangan mong sumunod sa akin kung gusto mong umalis. Kalmado ang tunog ni Dragon 15, ngunit ang kanyang mga salita ay nakakatakot. Kung dadalhin ko kayo pababa, hahayaan niyo ba akong umalis sa lugar na ito? Tanong ni Hansen kay Dragon 15. Iyon ay depende sa iyong performance, walang kwentang sagot ni Dragon 15. Inisip ito ni Hansen ng kaunti bago pumayag. Sige, Zeus, papasok ka ba sa pool? Tanong ni Dragon 15 kay Zeus. Bihira ang ganitong pangyayari. Kung hindi ka tutol sa aking pagdating, gusto ko ngang makita pa ang pool. Masayang masaya si Zeus. Wala nang sinabi si Dragon 15. Pinayagan niya si Hansen na pangunahan sila pababa sa pool.